Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay sumuway sa isang direktang utos mula sa Diyos? Ang ilang mga pagkakamali ay tila maliit, ngunit sa paningin ng Panginoon, ang bahagyang pagsunod ay sumuway pa rin, at ang mga kahihinatnan ay maaaring maging kakilakilabot. Sinasabi ng Biblia ang nakakagulat na kwento ng isang propeta na nakatanggap ng isang malinaw na misyon mula sa Diyos, ngunit nagkamali ng isang pagkakamali. Isang pagkakamali na nagkakahalaga sa kanya ng kanyang buhay. Siya ay nilamon buhay, hindi sa pamamagitan ng aksidente, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit sa pamamagitan ng banal na paghuhusga. At ano ang mas chilling? Ang hula na kanyang sinabi ay natupad 300 taon mamaya na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nabigo, kahit na ang kanyang mga messenger ay. Ito ay isang kwento ng panlilinlang, pagsunod at banal na hustisya. Ito ay isang babala para sa bawat mananampalataya ngayon. Maaari mong isipin, hindi ako kailanman mahuhulog para sa isang bitag. Ngunit ang katotohanan ay, maraming mga Kristiyano ang nagkamali ng parehong pagkakamali nang hindi man ito napagtanto. Minsan ang pinakadakilang panganib sa ating pananampalataya ay hindi bukas na paghihimagsik. Nakikinig ito sa mga maling tinig. Ang batang propeta sa kwentong ito ay hindi yumuko sa isang hari, hindi tumanggap ng suhol, hindi nahulog sa idolatriya. Gayunpaman, siya ay namatay pa. Bakit? Dahil hindi niya pinansin ang isang simpleng pagtuturo mula sa Diyos. Maaari bang mangyari sa iyo ang parehong bagay? Manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang maririnig mo ay maaaring magbago sa paraang nakikita mo ang iyong espiritual na buhay magpakailanman. Ito ay higit pa sa isang kwento, sa Biblia ito ay isang wake-up call. At bago tayo sumisid, nais kong malaman, naranasan ka na ba ng isang taong nagsasabing nagsasalita para sa Diyos? Ay drop ang isang puna sa ibaba at pag-usapan natin ito. At kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nabigo, pindutin ang tulad ng pindutan at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga makapangyarihang mga turo na tulad nito. Ngayon sumisid sa hindi ka paniwalang kwentong ito. Sa buong kasaysayan, pinili ng Diyos ang mga individual na isagawa ang kanyang banal na kalooban, at ang batang propeta ng Bethel ay walang pagbubukod. Ang kanyang pagtawag ay dumating na may tatlong tiyak, hindi negosyong mga tagubilin. Una, siya ay maghatid ng isang mensahe ng paghuhusga laban sa dambana ng Bethel na hinatulan ang mga idolatrous na kasanayan na ipinakilala ni Haring Jeroboam. Pangalawa, ipinagbabawal siya sa pagkain o pag-inom sa lupaing iyon, isang malinaw na utos na manatiling espiritual na ihiwalay at hindi tinanggap ng katiwalian. Sa wakas, babalik siya sa bahay sa pamamagitan ng ibang landas na nagpapahiwatig na wala siyang kalakip sa teritoryo ng kasalanan. Ang mga utos na ito ay maaaring tila simple, ngunit nagdala sila ng malalim na espiritual na kahalagahan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi kailanman bahagyang. Ito ay kumpleto o ito ay paghihimagsik. Tulad ng idineklara ng Biblia, ang pagsunod ay mas mahusay kaysa sa sakripisyo. 1 Samuel 5:22. Ang misyon ng batang propeta ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng ganap na pagsumite sa autoridad ng Diyos. Ang oras kung saan naganap ang kaganapang ito ay isa sa espiritual na kadiliman. Noong 931 BC, ang Israel ay tumalikod sa Diyos sa ilalim ng pamumuno ni Haring Jeroboam. Natatakot na ang kanyang mga tao ay babalik sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon. Nagtatag siya ng isang alternatibong sistema ng relihiyon na naglalagay ng mga gintong guya sa Bethel at Dan. Ito ay higit pa sa diskarte sa politika. Ito ay isang gawa ng bukas na pagsuway laban sa mga utos ng Diyos. Ang idolatry ay naganap ang Israel bago, at sa bawat oras humantong ito sa pagdurusa at paghatol. Ngunit ang Diyos sa kanyang awa ay palaging nagpadala ng mga babala bago iligtas ang parusa. Ang batang propeta ay isa sa mga babalang iyon. Hindi siya ipinadala upang makipag-ayos o hikayatin. Ang kanyang papel ay upang ipahayag ang katotohanan, anuman ang natanggap. Ito ay isang paalala na ang mga messenger ng Diyos ay hindi tinawag na maging tanyag, ngunit maging matapat. Ang bigat ng misyon na ito ay napakalawak. Ang propeta ay hindi lamang nakaharap sa isang hari ngunit nakatayo laban sa isang buong sistema ng panlilinlang na humantong sa isang buong bansa.
Isipin ang presyur, ang panganib, ang manipis na katapangan na kinakailangan na lumakad sa isang sagradong site kung saan isinasagawa ang maling pagsamba at matapang na ipahayag na ang Diyos mismo ay sisirain ito. Nakikipag-usap siya hindi lamang sa awtoridad ng tao, ngunit ang mga demonyong katibayan na nag-ugat sa lupain. Marami ang mag-atubiling, marami ang hinahangad na mapahina ang mensahe. Ngunit alam ng batang propeta na kapag nagsasalita ang Diyos, ang kanyang mga salita ay hindi mai-edit o ayusin para sa pag-apruba ng tao. Ang kanyang pagsunod ay kailangang hindi matitinag dahil ang kanyang misyon ay isang direktang pagpapalawak ng banal na kalooban. Ngunit ang pagsunod ay palaging nasubok. Ang propeta ay hindi lamang kailangang maghatid ng mensahe ngunit pigilan din ang anumang anyo ng kompromiso. Kapag ang Diyos ay nagtatakda ng mga hangganan, nandyan sila para sa isang kadahilanan. Ang utos na huwag kumain o uminom sa lupang iyon ay isang espiritual na pangangalaga, isang paraan upang mapanatili siyang magkahiwalay mula sa pagkasira ng lugar na iyon. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang kadalisayan, kapwa sa pisikal at espiritual. Hindi ito tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa disiplina, pagpipigil sa sarili, at natitirang ganap na nakahanay sa utos ng Diyos. Maraming mga beses ang pinakadakilang mga pagsubok ng pananampalataya ay hindi sa sandali ng paghaharap, ngunit sa mga sandali na sumusunod kapag ang tukso na mag-relax at pabayaan ang aming bantay ay pinakamalakas. Ang unang hamon ng propeta ay hindi ang paghaharap mismo, ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang batang propeta ay humakbang sa apoy na nakatayo ng nag-iisa sa pagsunod sa isang Diyos na hindi pinahihintulutan ng kompromiso. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula lamang, ngunit ang mga buto ng kanyang hinaharap na pagsubok ay nakatanim na. Mananatili ba siyang tapat sa pinakadulo? Itataguyod ba niya ang bawat tagubilin na ibinigay ng Diyos? O ibababa niya ang kanyang bantay matapos na maipasa ang kanyang unang pagsubok? Isang bagay ang malinaw, hindi lamang ito tungkol sa isang mensahe. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng kanyang debosyon sa pamamagitan ng pagkilos. Ang kanyang kapalaran ay nakabitin sa balanse at sa lalong madaling panahon, ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian ay maipahayag. Dumating ang sandali ng paghaharap. Tumayo si Haring Jeroboam sa harap ng kanyang dambana sa Bethel, na nangangasiwa sa isang paganong ritual na sumuway sa mismong mga batas ng Diyos. Ang hangin ay makapal sa amoy ng nasusunog na mga sakripisyo, at ang karamihan ng tao ay nagtipon sa pagsamba, hindi alam na ang paghatol ng banal ay malapit ng makagambala sa kanilang seremonya. Bigla, humakbang ang batang propeta, ang kanyang tinig ay nagpuputol sa kapaligiran na may awtoridad. Ang dambana na ito ay masira. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng timbang, hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, ngunit dahil sinasalita sila sa ngalan ng makapangyarihan sa lahat. At parang patunayan ang katiyakan ng kanyang hula, ang altar ay nakabukas sa harap ng kanilang mga mata, at ang mga abo ay nabubo sa lupa. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay isang supernatural sign, isang babala mula sa Diyos na hindi maaaring balewalain. Ang galit na galit sa mga mata ni Haring Jeroboam. Walang sino mang nangahas na hamunin ang kanyang awtoridad, mas mababa sa harap ng kanyang mga tao. Nagalit, inunat niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga gwardya, sakupin mo siya. Ngunit bago lumipat ang mga sundalo, may nakapangingilabot na nangyari, ang kanyang sariling braso ay nagyelo sa lugar, na paralisado sa kalagitnaan ng hangin. Ang kamay na sinadya upang parusahan ang messenger ng Diyos ay naging tanda ng paghatol ng banal. Ang gulat ay kumalat sa karamihan ng tao habang ang dating mighty king ay natagpuan ang kanyang sarili na walang kapangyarihan bago ang salita ng Panginoon. Ang sandaling ito ay isang aralin sa sarili. Walang kapangyarihan ng tao, walang awtoridad sa lupa ang maaaring tumayo laban sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoon ay binabaliwala ang mga plano ng mga bansa, pinipigilan niya ang mga layunin ng mga tao. Awit 33:1-10. Ang desperasyon ay naabutan ng hari. Ang kanyang pagmamataas ay natunaw sa takot at ang kanyang utos ay nagbago sa isang instant. Sa halip na hilingin ang pagkuha ng propeta, humingi siya ngayon ng tulong sa kanya. Manalangin ka sa iyong Diyos para sa akin. Ito ay kapansin. Pansin kung gaano kabilis ang pagmamalaki ay naging pagpapakumbaba kapag nahaharap sa kapangyarihan ng Diyos. Ang batang propeta,
Sa kabila ng pagkakaroon ng bawat dahilan upang hayaang magdusa si Jeroboam, pinili ang awa sa paghihiganti. Nanalangin siya at kaagad naibalik ang kamay ng hari. Ang gawaing ito ng pakikiramay ay sumasalamin sa mismong puso ng Diyos. Hindi siya nasisiyahan sa pagkawasak, ngunit nagnanais ng pagsisisi. Kahit na sa paghuhusga, nag-iwan siya ng silid para sa pagtubos. Gaano kadalas tayo nakakaranas din ng awa ng Diyos, kahit nakarapat dapat tayo sa kanyang galit? Nagpapasalamat at nagpahinga, hinahangad ni Jeroboam na gantimpalaan ng propeta. Sumama ka sa akin at kumain sa aking hapag. Bibigyan kita ng isang regalong alok niya na tinangkang gawin ito sa isang sandali ng pagkakasundo sa politika. Ngunit ang propeta ay nanatiling matatag. Kahit na binigyan mo ako ng kalahati ng iyong kaharian, hindi ako kakain o uminom sa lugar na ito. Ipinahayag niya na matatag sa utos ng Diyos. Ito ang kanyang unang pagsubok at ipinasa niya ito ng walang tigil na pagsunod. Ang tukso ng kaginhawaan, prestihiyo at pabor mula sa isang hari ay malakas. Ngunit ang kanyang katapatan ay sa isang mas malaking hari. Gaano kadalas natin nahaharap ang mga sandali kung saan ang kompromiso ay tila maginhawa. Gayunpaman, ang tunay na pananampalataya ay hindi nag-aalinlangan para sa kapakanan ng personal na pakinabang. Sa kanyang misyon na natutupad, ang propeta ay tumalikod sa palasyo na tumanggi na mapalitan ng mga gantimpala ng material. Ang kanyang trabaho ay tapos na, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos. Tumayo siya sa harap ng isang hari, nilabanan ng tukso at lumakad sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ngunit ang pagsunod ay hindi nasubok lamang sa mga pampublikong sandali ng tagumpay. Minsan ang tunay na hamon ay darating pagkatapos sa tahimik na sandali kapag ang mga bulong ng kaaway ay nag-aalinlangan at panlilinlang. Sa pag-alis niya sa Bethel, wala siyang ideya na ang isang mas malaking pagsubok ay naghihintay sa kanya. Hindi mula sa isang makapangyarihang hari, ngunit mula sa isang taong nagsasabing nagsasalita para sa Diyos. Matapos tumayo ng matatag sa harap ng isang hari, maaring naisip ng batang propeta na ang kanyang pinakadakilang hamon ay nasa likuran niya. Matapang niyang naihatid ang paghatol ng Diyos, nilabanan ang tukso ng kayamanan at pabor at nanatiling tapat sa utos na kanyang natanggap. Ngunit ang pagsunod ay hindi lamang tungkol sa magagandang sandali ng pananampalataya ng publiko. Ito rin ay tungkol sa tahimik, hindi nakikitang mga pagpipilian na ginagawa natin kapag walang nanonood. Habang naglalakbay siya sa bahay, isa pang figura ang pumasok sa kanyang landas, isang matandang propeta mula sa Bethel. Hindi tulad ni Jeroboam, ang taong ito ay hindi isang hari at hindi rin siya nag-utos ng isang hukbo. Hindi siya isang malinaw na kaaway. Sa halip, siya ay napasa ilalim ng pamilyar at autoridad sa espiritu. At kung minsan, ang pinakadakilang panganib sa ating pananampalataya ay hindi nagmula sa bukas na pagsalungat, ngunit mula sa mga tila nasa ating panig. Lumapit sa kanya ang matandang propeta na may paanyaya. Halika sa bahay ko at kumain kasama ako, aniya. Sa una, ang batang propeta ay tumayo ng matatag, tulad ng nauna sa Jeroboam. Inutusan ako ng Diyos na huwag kumain o uminom dito, tugon niya. Ngunit ang matandang propeta ay hindi madaling masira. Sa halip na gumamit ng puwersa o pagbabanta, ginamit niya ang isang bagay na mas mapanlinlang. Inaangkin niya ang banal na paghahayag. Isang anghel ng Panginoon ang nagsalita sa akin. Iginiit niya. Sinabi sa akin na dalhin ka sa aking bahay at pakainin ka. Ito ay isang direktang pagkakasalungatan sa salitang personal na ibinigay ng Diyos sa batang propeta. Ngunit nagtrabaho ang panlilinlang. Marahil ay ipinapalagay ng batang propeta na bilang isang mas matandang lalaki, ang propetang ito ay may higit na karunungan. Siguro naniniwala siya na binago ng Diyos ang kanyang mga tagubilin. Alinmang paraan, hindi niya pinansin ang kanyang paunang pagkumbinsi at sinundan ang matandang propeta pabalik sa kanyang bahay. Ang sandaling ito ay isang punto ng pag-on. Ang batang propeta ay nilabanan ang tukso ng isang hari, ngunit nahulog sa bitag ng isang taong nagsasabing naglilingkod sa parehong Diyos. Ito ay isang malungkot na paalala na hindi lahat ng tinig na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon ay tunay na mula sa Kanya. Para sa mga naturang tao ay mga maling apostol, mapanlinlang na manggagawa, na masquerading bilang mga apostol ni Kristo. Tiguan ng mga taga Corinto 11:13.
Ang kaaway ay madalas na nakikilala ang kanyang mga kasinungalingan sa espiritual na wika gamit ang kalahating katotohanan upang maakit ang mga mananampalataya. Ilang beses na nating nakita ito sa ating sariling buhay. Gaano kadalas natin pinagkakatiwalaan ang mga maling tinig dahil lamang sa paglitaw nila sa relihiyon. Ang pagkakamali ng batang propeta ay hindi lamang naniniwala sa isang kasinungalingan, hindi pagtupad sa pagsubok ng mensahe laban sa bisa kanya ng Diyos. Habang nakaupo sila sa mesa, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang parehong tao na niloko ang batang propeta ay ginamit na ngayon ng Diyos upang maghatid ng isang mensahe ng paghuhusga. Dahil sinuway mo ang utos ng Panginoon, ang iyong katawan ay hindi mailibing sa libingan ng iyong mga ninuno, ipinahayag ng matandang propeta. Ang bigat ng mga salitang ito ay dapat na tumama tulad ng isang martilyo. Nagtiwala siya sa isang kasinungalingan at ngayon haharapin niya ang mga kahihinatnan. Ngunit bakit ginamit ng Diyos ang mismong tao na niloko siya upang ipahayag ang kanyang paghatol? Marahil upang ipakita na ang kanyang autoridad ay ganap, maging ang mga nanligaw sa iba ay nasa ilalim pa rin ng kanyang soberanya. Marahil upang paalalahanan tayo na sa sandaling nagsalita ang Diyos, ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Ang iniutos niya sa isang sandali ay hindi maaaring maging negosasyon sa susunod. Tapos na ang pagkain, ang hula ay sinasalita. At ngayon ang batang propeta ay kailangang harapin ang kanyang kapalaran. Inilagay niya ang kanyang asno at umalis, hindi na ang matapang na messenger na nakipag-usap sa isang hari, ngunit isang tao na nakompromiso ang salita ng Diyos. Nalaman niya ang isang masakit na aralin. Ang pagkakasunod-sunod ay hindi lamang tungkol sa pagtanggi sa kasalanan kapag mukhang malinaw. Ito rin ay tungkol sa nakatayo na matatag kapag ang panlilinlang ay nagbihis ng espiritual na damit. At kung minsan ang gastos ng pakikinig sa maling tinig ay mas malaki kaysa sa naisip natin. Bahagyang iniwan ng batang propeta ang bahay ng matandang propeta nang mabuklod ang kanyang kapalaran. Siya ay naligaw mula sa utos ng Diyos, hindi sa pag-aalsa, ngunit dahil sa maling-maling tiwala. Gayunpaman sa mga bagay ng pagsunod, ang kamangmangan ay hindi humihingi ng pagsuway. Habang naglalakbay siya sa kalsada, hindi alam ang paghuhukom na naghihintay sa kanya. Biglang lumitaw ang isang leon. Hindi ito ordinaryong pag-atake. Hindi ito gutom o pagkakataon na humantong sa hayop na ito na hampasin. Ito ay banal na hustisya. Ang leon ay nakulong, at sa isang mabilis at tumpak na sandali, namatay ang batang propeta. Ang kanyang misyon ay nagsimula sa kapangyarihan ng Diyos, at ngayon, ang kanyang buhay ay natapos sa ilalim ng kanyang paghuhusga. Ang parehong Diyos na nagbigay kapangyarihan sa kanya na magsalita ng katotohanan, bago ang isang hari ay nagpatupad din ng kanyang salita ng walang pag-aatubili. Sapagkat disiplina ng Panginoon ang mahal niya at pinarurusahan niya ang lahat na tinatanggap niya bilang kanyang anak. Hebreo 6. Ngunit ang susunod na nangyari ay mas nakakagulat. Hindi nilamon ng leon ang katawan ng propeta. Hindi niya napunit ang kanyang mga labi. At hindi rin niya inatake ang asno na nakatayo sa tabi niya. Sa halip, ang leon ay nanatili lamang doon, na nakatayo bilang isang tahimik na saksi sa supernatural na kalikasan ng kaganapang ito. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang random na kilos ng kalikasan. Ito ay isang hindi masasabi na tanda ng banal na paghuhusga. Sa Biblia, ang Diyos ay madalas na gumagamit ng mga leon bilang mga instrumento ng kanyang katarungan. Nagpadala siya ng isang leon upang patayin ang isang masunurin na tao sa 1 Hari 20:36. Sinara niya ang mga bibig ng mga leon upang maprotektahan si Daniel sa Daniel 6:22. Sa bawat oras ang mensahe ay malinaw. Ang Diyos ay may ganap na kontrol sa lahat ng nilikha, maging ang pinakamatindi ng mga nilalang. Ang mga manlalakbay na dumadaan sa kalsada ay dapat na natakot sa paningin. Isang patay na tao, isang leon at isang asno, lahat ay nakatayo ng magkasama, hindi gumagalaw. Karaniwan, ang isang leon ay maaaring magpatuloy sa pag-atake o pagtakas. Ngunit ito ay naiiba. Para bang ang leon mismo ay inutusan na maghatid ng isang mensahe. Ang pagkamatay ng propeta ay hindi lamang parusa. Ito ay isang babala sa publiko. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi opsyonal, at kahit na ang pinakamaliit na paglihis mula sa kanyang salita ay may mga kahihinatnan. Gaano kadalas natin tinatrato ang mga utos ng Diyos? Sa
Aakalang hindi mahalaga ang maliit na kompromiso? Gayunpaman, ang kwento ng batang propeta ay nagpapatunay kung hindi man. Ang isang solong sandali ng pagsuway ay nagkakahalaga sa kanya ng kanyang buhay. Samantala, bumalik sa Bethel, mabilis na kumalat ang salita. Nang marinig ng matandang propeta ang nangyari, nalaman niya kaagad, ito ang paghatol ng Panginoon. Ang pagkakasala ay dapat na nasobrahan sa kanya habang siya ay nalulungkot sa kanyang asno at sumakay upang hanapin ang katawan. Siya ang naging nalinlang ng batang propeta at ngayon, nasasaksihan niya ang trahedya na kinalabasan ng kanyang sariling kasinungalingan. Ngunit ang higit na pansin ay ang susunod na ginawa niya. Kinuha niya ang katawan, ibinalik ito sa Bethel at inilibing ito sa kanyang sariling libingan. Alas kapatid ko, ikinalulungkot niya na nagdadalamhati sa mismong tao na pinangunahan niya sa kanyang pagbagsak. Ito ay higit pa sa isang libing. Ito ay isang pagkilala sa katotohanan. Sa kabila ng pagkakamali ng batang propeta, ang kanyang mga salita ay mula sa Diyos at ang kanyang misyon ay hindi walang kabuluhan. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng isang di malilimutang marka sa mga nakarinig nito. Ang batang propeta ay naging isang sisidlan ng banal na katotohanan. Ngunit kahit na ang mga pinili ng Diyos ay hindi exempt mula sa kanyang disiplina, ang kanyang buhay ay natapos ng bigla, gayunpaman ang kanyang hula ay magpapalabas sa kanya. Ang kanyang trahedya na kamatayan ay tumayo bilang isang pangmatagalang testamento sa isang walang hanggang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay palaging matutupad, maging sa awa o paghuhusga. At para sa mga nagsasabing sumunod sa kanya, ang pagsunod ay hindi lamang mungkahi. Ito ay isang bagay sa buhay at kamatayan. Lumipas ang oras, bumangon sina Kings at nahulog, at ang mga henerasyon ay dumating at nagpunta. Ngunit ang salita ng Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Ang hula na sinasalita ng batang propeta sa Bethel ay hindi nakalimutan. Bagaman natapos ang kanyang buhay sa trahedya, nabuhay ang kanyang mensahe. Naghihintay para sa itinakdang oras nito. Halos 3 siglo ang lumipas. Sa panahon ng paghahari ni Haring Hosayas, ang katuparan ng kanyang mga salita sa wakas ay naganap. Si Hosayas ay hindi katulad ng mga hari sa harap niya. Siya ay isang reformador, isang tao na naghangad na ibalik ang debosyon ng Israel sa Diyos. Habang umakyat siya sa trono, sinunog ang kanyang puso na may pagnanais na linisin ang lupain ng idolatriya. At saan siya nagsimula? Sa Bethel, ang mismong lugar kung saan ang batang propeta ay nagpahayag ng paghatol. Ang kampanya ni Hosayas laban sa idolatriya ay walang humpay. Inutusan niya ang pagkawasak ng mga mataas na lugar, sinira ang mga pagano altar, at tinanggal ang bawat labi ng maling pagsamba. Pagdating niya sa Bethel, natagpuan niya ang dambana na dating idineklara na sinumpa ng batang propeta. Nang walang pag-aatubili, pinunit niya ito at inalis ang mga labi nito na tinutupad ang bawat salita na sinasalita ng ilang siglo na ang nakaraan. Nagsalita ang Panginoon at gagawin ito. Ezekiel 24:14. Hindi ito nagkataon. Ito ay banal na katumpakan. Ang bawat hula ng Diyos ay nakatali sa kanyang perpektong tiyempo at walang kapangyarihan sa mundo ang maaaring maantala ang katuparan nito. Maaaring namatay ang batang propeta bago makita ang kanyang mga salita na naganap. Ngunit ang kanyang mensahe ay napanatili sa mga talaan ng langit. Habang ipinagpatuloy ni Hosayas ang kanyang pagkawasak sa mga idolatrous na labi ni Bethel, nakatagpo siya ng isang mahiwagang libingan. Kinilala ito ng kanyang mga tauhan bilang libingang lugar ng batang propeta, na ang mga salita ay naganap na ngayon. Ang susunod na ginawa ni Hosayas ay pansin. Inutusan niya na ang libingan ay mananatiling hindi nababago. Habang ang mga libingan ng mga maling pari at idolo ay nasira, ang libingan na ito ay naiwan na buo, isang patotoo sa walang katapusang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang katawan ng batang propeta ay maaaring inilibing sa kahihiyan, ngunit sa huli, pinarangalan ang kanyang mensahe. Ang kanyang pagkabigo ay hindi tinanggal ang kanyang pagsunod, at ang kanyang pagkakamali ay hindi tinanggal ang katotohanan na kanyang sinasalita. Kahit na sa kamatayan, tumayo siya bilang isang saksi sa hindi matitinag na mga pangako ng Diyos. Ang katuparan na ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang salita ng Diyos ay hindi nakasalalay sa oras. Ang buhay ng tao ay lumilipad, ngunit ang kanyang mga pasya ay walang hanggan.
Ang kanyang pinag-uusapan ay magaganap, nabubuhay man tayo upang makita ito o hindi. Gaano kadalas natin pag-aalinlangan ang kanyang mga pangako dahil hindi sila kaagad mangyayari? Gayunpaman, ang hula ng Bethel ay nagtuturo sa atin ng pasensya. Ang mga plano ng Diyos ay nagbubukas ayon sa kanyang banal na schedule, hindi sa atin. Ang misyon ng batang propeta ay tila naputol, ngunit sa katotohanan ang kanyang pagsunod ay may papel sa paghubog sa hinaharap. Gayon din, kapag naglalakad tayo sa pananampalataya, dapat nating magtiwala na ang Diyos ay nagtatrabaho sa kabila ng nakikita natin. Malinaw ang aralin. Ang bawat salitang sinasalita ng Panginoon ay matutupad. Ang kanyang paghatol ay darating sa itinakdang oras nito at ang kanyang mga pangako ay panatilihin ng walang mabibigo. Ang batang propeta ay patunay na kahit na ang tao ay natitisod, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang plano. Ang kanyang hula ay sumigaw sa mga henerasyon at sa huli, tumayo ito bilang isang babala at isang testamento. Walang nagdaraya sa Diyos, walang nagbabago sa kanyang kalooban, at walang sino man kahit na ang pinakadakilang mga hari ay maaaring tumayo laban sa kanyang ipinahayag. Ang kwento ng batang propeta ay higit pa sa isang sinaunang kaganapan nito ay isang wake-up call para sa bawat mananampalataya ngayon. Ang kanyang paglalakbay ay minarkahan ng parehong pagsunod at pagkabigo, na ipinapakita sa amin na ang paglalakad kasama ang Diyos ay nangangailangan ng walang tigil na pangako. Ang kanyang pagbagsak ay hindi paghihimagsik ngunit isang maliit na kompromiso na humantong sa nagwawasak na mga kahihinatnan. Gaano kadalas nating iniisip na ang bahagyang pagsunod ay sapat na? Ang katotohanan ay, kahit na ang pinakamaliit na paglihis mula sa mga tagubilin ng Diyos ay maaaring humantong sa pagkawasak. Sino mang nagpapanatili ng buong batas at natitisod pa sa isang punto ay nagkasala ng pagsira sa lahat ng ito. Santiago 2:10. Itinuturo sa atin ang kwentong ito na kapag nagsasalita ang Diyos, ang kanyang mga salita ay hindi bukas sa negosasyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pumili at pumili kung aling mga utos na sundin. Ito ay sumuko ng lubusan. Ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa ating espiritual na paglalakad ay ang bahagyang pagsunod. Ang batang propeta ay sumunod sa una, na lumalaban sa tukso ng kayamanan at impluwensya nang inalok siya ng hari ng mga regalo. Ngunit kalaunan, pinabayaan niya ang kanyang bantay at nakinig sa isang kasinungalingan. Ito ay eksakto kung paano nagpapatakbo ang kaaway. Hindi niya kami palaging inaatake sa ulo. Sa halip, naghihintay siya hanggang sa makaramdam tayo ng ligtas, komportable at malakas sa espiritual. Kung gayon siya ay nagbubulong ng pagdududa, panlilinlang o kaguluhan. Malinaw ang aralin dito. Ang mga maliliit na kompromiso ay humantong sa malaking kahihinatnan. Ang pananatiling tapat sa mga tagubilin ng Diyos ay nangangahulugang nakatayo ng matatag, kahit na ang tukso na makapagpahinga ay tila hindi nakakapinsala. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng isang utos, ito ay para sa ating proteksyon at hindi papansin ito kahit hindi gaanong mahalaga, maaaring buksan ang pintuan sa kalamidad. Ang isa pang mahalagang aralin ay ang pangangailangan para sa espiritual na pag-unawa. Ang batang propeta ay nilabanan ng hari ngunit nalinlang ng isang kapwa propeta. Dapat itong paalalahanan sa amin na hindi lahat ng tinig na nagsasabing magsalita para sa Diyos ay tunay na mula sa Kanya. Maraming mga nag-twist na banal na kasulatan, manipulahin ang pananampalataya at pinangungunahan ang mga tao sa pangalan ng relihiyon. Subukan ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos. 1 Juan 4:1. Ngayon, nakatira kami sa isang mundo na puno ng mga magkasalungat na mensahe. Ang mga nagbibilang, influencer, at kahit na ang mga malapit na kaibigan ay maaaring magbigay sa atin ng payo na tila makadiyos ngunit sumasalungat sa sinabi sa atin ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit dapat nating laging sukatin ang lahat laban sa banal na kasulatan. Kung may sumasalungat sa salita ng Diyos, kahit na sino ang magsabi nito, hindi ito mula sa Kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala rin sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Maraming nahuhulog sa bitag ng iisip na ang mga utos ng Diyos ay nababaluktot o na ang kanyang mga tagubilin ay umuusbong sa oras. Naniniwala ang batang propeta na nagsisinungaling ang matanda dahil parang isang bagong paghahayag.
Ngunit hindi binabago ng Diyos ang kanyang isip tungkol sa kung ano ang malinaw na sinasalita niya. Ang damo ay nalalanta, ang mga bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nagtitiis magpakailanman. Isaiah 48. Kung binigyan tayo ng Diyos ng isang direksyon, hindi namin kailangan ng pangalawang opinyon. Maraming mga naniniwala ngayon ang bumagsak dahil naghahanap sila ng kumpirmasyon para sa kung ano ang naayos na sa banal na kasulatan, na umaasang makahanap ng isang dahilan upang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay nananatiling matatag, at kung ano ang iniutos niya ay hindi mawawala sa mga salita ng tao. Sa wakas, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa hustisya at katapatan ng Diyos. Natapos ang buhay ng batang propeta sa trahedya, ngunit natutupad pa rin ang kanyang mensahe. Ito ay isang malakas na paalala na ang aming mga pagkabigo ay hindi kanselahin ang mga pangako ng Diyos. Kahit na nagkamali tayo, nagpapatuloy ang kanyang plano. Ngunit binabalaan din ito sa amin na walang sino man ang walang bayad sa pananagutan. Ang matandang propeta na niloko ang binata ay nabuhay ng matagal upang makita ang kanyang hula na nagkatotoo, na nasasaksihan mismo na ang Diyos ay hindi binibiro. Galatia 6:7. Ang hustisya ng Diyos ay perpekto, lagi niyang matutupad ang kanyang salita sa pamamagitan ng awa o paghatol. Bilang mga naniniwala, dapat nating piliin kung aling bahagi ng kanyang mga pangako na nais nating tumayo. Kami ay kabilang sa mga sumunod at tatanggap ng kanyang pagpapala o sa mga nahuhulog sa kanilang sariling mga kompromiso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagsunod sa Diyos ay hindi opsyonal. Ang batang propeta ay tumayo ng matatag sa harap ng isang hari, ngunit nahulog sa panlilinlang ng isang tao na nagsasabing nasa tabi niya. Ang kanyang pagkakamali ay maliit, ngunit ang mga kahihinatnan ay walang hanggan. At ngayon, ang parehong panganib ay nakapaligid sa atin. Hindi lahat ng tinig na nagsasalita sa pangalan ng Diyos ay tunay na mula sa Kanya. Sigurado ka bang nakikinig ka sa tamang tinig? Ngayon nais kong marinig mula sa iyo. Ano ang pinakamalaking aralin na kinuha mo mula sa kwentong ito? Drop ang isang puna sa ibaba at pag-usapan natin ito. At kung ang mensahe na ito ay nagsalita sa iyo, tiyaking gusto ang video na ito subscribe sa channel at i-on ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang mga malalakas na turo sa Biblia na tulad nito. At bago ka pumunta, mayroon akong isa pang video na magbubukas ng iyong mga mata kahit na higit pa tungkol sa hustisya ng Diyos at ang kapangyarihan ng pagsunod. Mag-click dito at panoorin ito ngayon. Makita ka sa susunod na video. Ito si Marco, pagpalain ka ng Diyos.